Okay, para sa araw na ito, may kwento ako sa inyo. Isang kwento to na puno ng pagmamahal at syempre, may aral. Ang pamagat, ang nawawalang tuta ni Lito. Tara, pakinggan natin to. Pero bago yan, tanong ko lang sa'yo, meron ka bang paboritong kaibigan? Yung tipong parang hindi buo yung araw mo pag wala siya? Importante ang tanong na yan kasi alam mo, dyan mismo umiikot yung kwento natin. Okay, so para sa unang bahagi, si Lito at si Bantay. Dito, makikilala natin ang magkaibigang halos hindi na mapaghiwalay. Ayan, so eto si Lito. Siya yung bida sa kwento natin. Isang bata na may napakalaking puso lalo na para sa alaga niya. At siyempre, heto naman yung nag-iisang kasama niya, yung nagpapasaya sa kanya. Ang cute niyang tuta na si Bantay. Alam nyo, si Bantay, sobrang espesyal niya. Hindi lang dahil maputi ang balahibo niya or mahaba yung tenga niya, no? Ang pinaka-importante sa lahat, grabe, mahal na mahal siya ni Lito. Okay, punta na tayo sa ikalawang bahagi. Dito na nagkakaproblema. Nawawala ang tuta. Nako, dito na masusubok yung pagkakaibigan nila. At ang malaking tanong, nasaan na nga ba si Bantay? So, paano ba nagsimula ang lahat? Well, sa isang simpleng pangyayari lang pala na magiging sanhi ng matinding pag-aalala. Isang hapon, yung gate ng bahay nila, ayun, naiwang bukas. At alam mo yung mga ganong pagkakataon, isang saglit lang na hindi ka nakatingin, hindi malaya ni Lito yung mausisang tuta niya, si Bantay, nakalabas na pala. Ganun lang kabilis, di ba? Isang iglap lang, may problema na agad. Nung napansin ni Lito na biglang ang tahimik, syempre hinanap niya. Bantay, Bantay, ramdam mo agad yung kaba sa boses niya, di ba? Pero ang nakakalungkot, walang Bantay na sumasagot. At sa puntong to, iisa na lang talaga ang tanong sa isip ni Lito at sigurado ako, pati sa isip na rin natin. Nasaan na si Bantay? So anong ginawa ni Lito? Kumilos siya agad. Kahit kinakabahan, sinilip niya lahat ng posibleng taguan ni Bantay. Sa ilalim ng kama, sa likod ng pinto, pero wala. Wala talaga siya doon. Naku, dito na lalang lumala yung kaba at pag-aalala niya. Okay, so eto na, pangatlong bahagi. At eto yung paborito nating lahat, di ba? Ang masayang pagkakatapo. Tingnan natin kung paano sila muling magkikita. Pero si Lito, hindi siya sumuko. Sabi niya, kung wala si Bantay sa loob, edi hahanapin ko sa labas. Kaya lumabas siya ng bahay. Umaasa na sana makita na niya yung kaibigan niya. At ayun na nga, sa wakas, nagbunga rin yung pagod at paghahanap niya. Nakita niya si Bantay. Saan? Sa tapat lang pala ng bahay ni Aling Rosa at ang saya-saya pa, nakikipaglaro sa isang maliit na bola. Parang walang kaalam-alam sa stress na dinulot niya, no? At yung unang-unang lumabas sa bibig ni Lito, isang malaking buntong hininga ng ginahawa at tuwa. Nandyan ka lang pala? Ang simpleng pakinggan, di ba? Pero ramdam mo doon lahat eh. Yung pagmamahal, yung pag-aalala, lahat nandoon. Walang ano-ano binuhat niya agad si Bantay. Tapos, niyakap, hinalikan. Alam mo yun, ito yung eksena eh. Ito yung picture-perfect moment ng tunay na pagkakaibigan. Dito mo makikita kung gaano talaga nila kamahal ang isa't isa. So okay, tapos na yung drama. Dito na tayo sa ikaapat at huling bahagi, ang aral ng kwento. Ano kaya yung natutunan ni Lito dito sa buong pangyayaring to? At ano kaya yung ipinangako niya? Dahil sa nangyari, napag-isip-isip niya yung salitang pangako. Ano ba ang pangako? 'Di ba, pag nangako ka, salita yan na dapat mong tuparin, lalo na kung para sa isang taong sobrang importante sa'yo. At para kay Lito, walang duda, si Bantay yun. Kaya naman, nangako si Lito sa sarili niya, dalawang simpleng bagay lang. Una, sisiguraduhin niyang laging nakasara ang gate. At pangalawa, na siyang resulta nung una, ay yung pangako na hinding-hindi na niyang hahayaang mawala ulit si Bantay. Kasi 'di ba, ang pagmamahal, hindi lang naman yan sa salita, nasa gawa talaga. Ayan, at dyan na nagtatapos ang kwento ni Lito at Bantay. Pero bago tayo maghiwalay, may iiwan akong tanong para sa'yo. Kung yung pangako ni Lito para kay Bantay ay yung simpleng pagsasara ng gate para sa kaligtasan niya, ikaw, paano mo pinapakita yung pag-aalaga mo sa mga kaibigan na importante sa'yo? Magandang tanong yan, di ba? Isipin mo.